Itong video na to ay para sa mga nag-a-apply, makapagtrabaho at makaalis papunta ng Hungary. Pero bago tayo magsimula, sana po ay na-like at na-share nyo na ang video na to at naka-follow na po kayo sa aking page. Maraming salamat po. Paano nga ba ako nakapunta dito sa bansang Hungary at paano ako nakapagtrabaho dito? Meron kasi akong kaibigan na nag-alok sa akin na hiring pa daw ang agency na in-applyan niya. Kaya nag-try ako mga karepa mag-apply sa agency na sinasabi niya. O ayun mga karepa, sa mga nag-comment sa atin kung ano daw agency ko, ay sasabihin ko na dito sa video na to. Ito nga pala mga karepa, ang aming agency, ang PNI International. Pero bago tayo mag-apply mga karepa, i-check nyo muna yung kanilang Facebook page kung ano-ano po ang mga trabaho na hiring nila. Tulad ko mga karepa, ang aking in-applyan ay poultry producing manual worker. At dahil nga hiring pa sila, nakaabot pa ako. At kung tinatanong nyo naman kung paano mag-apply, pwede po kayong mag-send through email. Pero ako mga karepa, para mas sureball, nag-send ako sa kanilang email at nag-walk-in talaga ako. Dahil ganoon talaga ako kadesididong makapag-abroad. At siya nga pala mga karepa, marami rin nagtatanong kung paano daw ako napili at natawagan para sa final interview. Ganito po kasi mga karepa, kung qualified ka sa hinahanap nila, talagang mapipili ka at matatawagan ka. Lalo-lalo na mga karepa kung skilled ka talaga at meron kang experience sa trabaho na yon. Example mga karepa, high school grad, vocational grad, and college grad ang hinahanap nila. Pasok na pasok ka doon mga karepa. At sa meron namang experience na 2 years, 3 years, 10 years, tapos meron ka pong COE na tinatawag nila na Certificate of Employment, yun yung katunayan na talaga nagtrabaho ka sa company. Meron kasing naghahanap ng COE at meron ding hindi, kaya swertihan lang talaga mga karepa. Pero ang masasabi ko lang sa mga high school grad, vocational grad, at college grad na wala pang experience sa mga company, at talagang wala pang experience sa mga trabaho, huwag kayong mawalan ng pag-asa mga karepa, mag-try pa rin kayo mag-apply. At kung talagang saswertihin tayong mapili para sa interview, talagang swerte ay para sa'yo at galingan mo na lang po at talagang ipakita nyo sa interview na kaya nyo talaga yung trabaho. Sabihin nyo po na masipag kayo, matyaga, kayang-kaya ang lahat ng trabaho at maganda ang maitutulong nyo para sa paglago ng company. Basta mga karepa, kayo nang bahala kung paano nyo mai-impress yung nag-i-interview sa inyo. O game na mga karepa, sasabihin ko na sa inyo kung paano nakapunta dito. Nag-apply nga ako sa agency through email at walk-in at sa mismong araw na yun ay tinawagan ako at sinabi ay bukas daw ay interview ko na. Syempre, ginalingan ko yung interview natin mga karepa. Sa interview nga pala mga karepa, tanongin sa inyo kung ano ang nasa loob at nakasulat sa inyong resume. Pagkatapos nga ng interview, naghintay ako ng 2 weeks para sa resulta at sa wakas nga ay tinawagan ako. Sobrang gandang balita mga karepa dahil tanggap daw ako. Sobrang thank you Lord talaga. Doon na po nagsimula ang pag-asikaso ng mga papeles ko. Ito po ang mga pinasa ko tulad ng PSA, NBI, UMID ID, passport, e-reg, PIOS, yellow card, TIN number, SSS number, pag-ibig, COE, diploma, at TOR. Kaya sa mga nagbabalak po dyan pa-abroad, habang maaga pa po ay asikasuhin nyo na ang mga papeles na to para kung sakali na nakapag-apply kayo at natanggap kayo, hindi na pending ang mga requirements nyo. Dahil minsan kapag pending ang mga requirements nyo, pwede pong matagalan ang pag-alis nyo or di kaya ayawan kayo ng mga employer. Kaya habang maaga pa, mag-asikaso na kayo at lakarin nyo na yung mga requirements nyo. O mga karepa, tuloy natin ang aking kwento. Pagkatapos ko po maipasa ang mga requirements ko, nag-sign up contract na po ako. Bali nga pala yung mga proseso neto mga karepa ay sunod-sunod na araw lang. Nang nakapag-sign up contract na po ako mga karepa ay medical naman. Dahil wala pong problema sa aking medical, dahil nga sa inalagaan ko yung aking pangangatawan at kalusugan, hindi ako na pending at tuloy-tuloy ang proseso ng mga papeles at ang pag-alis ko. Kaya sumunod na araw mga karepa ay embassy na para sa aming visa. Tapos kinabukasan naman, napitos na kami at kinabukasan ulit ay orientation na namin sa opisina sa aming agency. At kinabukasan ulit mga karepa, pinaswab test kami dahil nga mag-i-stop over kami sa isang bansa bago makarating sa Hungary. Dito mga karepa, nagulat kami. Kinabukasan nga ay aalis na pala kami, hindi namin alam. Flight na namin sa may Hungary at 25 days lang ang inabot ng kabuuang proseso. At ayun na nga, lipad na. Ganong kabilis ang paglipad namin. 25 days lang talaga, hindi kami inabot ng 1 buwan, 2 buwan, o 5 buwan. O ayun na mga karepa, nasagot ko na yung mga katanungan nyo. Good luck po sa mga mag-a-apply pa abroad. Galingan nyo po. Maraming salamat po sa panonood.